habang lumalayo si Lin Tian mula sa Dwarven Kingdom, dahan-daang siyang nagsalita habang nakatalikod kay Bill. Master Bill, masaya akong naiintindihan mo. Kapag nagkita tayo muli sa loob ng ilang buwan, malugod kong tatanggapin ang mga dwarf sa aking empire. Bahagyang nanginginig, itinaas ni Bill ang ulo at pinanood ang anino ni Lin Tian na unti-unting naglalaho sa dilim. Puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Sa lahat ng dekadang lumipas sa ilalim ng lupa, hindi niya inakala na magbabago ng ganito ang mundo sa ibabaw. Kahit ang mga goblin ngayon ay nangangarap ng magtayo ng sariling empire. Paglabas mula sa teritoryo ng dwarves, nagpakawala si Lin Tian ng mahinang whistle. Agad na lumipad pababa ang kanyang maliit na dragon, sabik na dalhin siya pabalik sa Goblin Tribe. 3 buwan na ang lumipas mula noong huli siyang bumalik, at wala siyang ideya kung ano na ang kalagayan doon ngayon. Pagdating sa Goblin Tribe, hindi niya maiwasang mamangha sa tanawin. Para bang isang napakabonggang marketplace ang buong lugar, puno ng ingay, sigawan, at kaguluhan. Laking gulat niya nang makita ang populasyon ng goblins na umabot sa nakakabilib na antas. Sa 3 buwan ng tuloy-tuloy na pagpaparami, lumaki na ang tribo sa higit 50,000 low-level goblins at 10,000 high-level goblins. Hindi nag-aksaya ng oras si Lin Tian at agad nagsimulang mamahagi ng magical weapons sa mga high-level goblins. Inilabas niya ang 4 na level 11 magic artifacts, isang saber, isang shield, isang axe, at isang warhammer. Lahat ay gawa sa bihirang mineral at naglalabas ng aura ng kadakilaan. Ang espesyal sa mga ito ay kayang i-amplify at i-channel ang magic, kaya mas lumalakas ang mga spells na gamit ang mga ito. Tahimik niyang sinabi, Berserk Goblin, para sa iyo ito. Pwede nilang maging conduit para sa magic, at magpakawala ng iba't ibang atake. Labis na naantig si Berserk Goblin sa regalo. Pagkatapos, hinarap ni Lin Tian si Gobushan at ibinigay sa kanya ang isang makinang na spear at matibay na shield, parehong naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Ipinaliwanag niya, ito ang Athena Spear at Shield. Pinakamataas na level ang offense at defense. Tandaan, itago ang liwanag nila kapag ginagamit para hindi makatawag pansin. Sunod, ibinigay niya kay Gobo ang isang World Tier accessory, ang Tear of the Cupid. Kapag ang magsusuot nito ay nakatanggap ng fatal blow, agad silang bibilugan ng Indestructible Crystal Tear. Walang sinumang atake ang makakapinsala rito, tanging kapangyarihan ng tunay na pag-ibig lang ang makakasira. Para naman kay Goblin Slayer, natanggap niya ang Divine Bracelet, isang misteryosong artifact na parang living energy orb. Kayang mag-imbak ng hanggang 6 na loyal life forms at tawagin sila kapag gusto. Higit pa rito, lumalakas pa ang mga summoned beings sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanilang master. Pagkatapos, inilabas ni Lin Tian ang isang World Tier Longbow. Kapag fully charged, garantiya ang 100% hit rate kung target sa loob ng 3 segundo, hindi maiiwasan. Ibinigay niya ito sa Elf Queen. Matapos mag-isip sandali, ibinigay ni Lin Tian ang isang pares ng earrings kay Kasana. Bagamat level 11 magic artifacts lang, napakahalaga pa rin. Ipinaliwanag niya, ito ang Kalan Earrings. Sa Dwarven legend, siya ang pinakamagandang demigoddess na nabuhay, pero pinatay ng selos ng ibang Diyos. Ang magsusuot nito ay magiging pinakamagandang babae sa mundo. Tumambad sa mga mata ni Kasana ang tuwa habang pinagmamasdan ng kumikislap na alahas. Sa huli, dahan-dahan niyang nilapit ang isang espada kay Alice. Tanggapin mo ang sandata na ito. Gamitin ang sariling lakas mo para sakupin ang kapangyarihan nito. Ipinaliwanag niyang ito ay isang World Tier artifact na kilala bilang Ominous Blade. Sa tulong ni Jamila, pinagsama niya ang Eye of Darkness sa espada. Hindi lamang nito na channel ang kapangyarihan ng Ancient Dragon Race, kundi may malupit na espiritu rin sa loob. Kung makakontrol ng magsusuot ang kasamaan sa loob nito, magkakaroon siya ng Dark Transformation, maaaring maging isa sa Ancient Bloodthirsty Races na ipinanganak sa digmaan at kamatayan, na tanging layunin ay magwasak at pumatay. Alam ni Lin Tian na hindi pa niya kayang kontrolin ang malakas at masamang enerhiya, ngunit naniwala siyang kayang gawin ito ni Alice. Ngunit nagatubili si Alice, iniisip na dapat sagrado at banal ang ibibigay sa kanya, hindi ganitong kasamaan. Kalmado namang ipinaliwanag ni Lin Tian, may malakas na halimaw sa loob ng espada na ito. Kailangan mo itong sakupin, Alice. Kung mapunta ito sa maling kamay, maaaring magdulot ito ng pagkawasak sa buong mundo. Hindi ba sakripisyo mo bilang tagapangalaga ng mundo ang pigilan ng ganitong kadiliman? Pagkatapos marinig iyon, bahagyang nanginginig ang mga mata ni Alice.
May tumama sa kanyang damdamin. Unti-unti, napalitan ng malamig na tingin ng isang nakakatakot at matatag na determinasyon. Itinaas niya ang kamay at dahan-daw ang hinawakan ng espada. Sa isang iglap, damaloy ang matinding kirot sa kanyang isip, parang dalawang napakalaking puwersa ang nagbanggaan sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng matinding kirot, lumitaw sa isipan ni Alice ang isang nakakatakot na vision. Isang dambuhalang demon dragon, katawan nito ay umaabot ng libu-libong metro, umiiyak at nagngangalit sa dagat ng dugo. Ang paligid ay puno ng amoy ng kamatayan at pagkabulok, at tila ang mismong mundo ay nagiging mabigat sa ilalim ng nakakaabding tanawin. Biglang narinig niya ang isang malalim, malupit, at halimaw na tinig sa kanyang ulo. Oo, ikaw iyon. Hawakan mo ako. Pumatay. Sindihan ang apoy ng digmaan. Ikalat ang puot sa buong mundo. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihang mangibabaw sa lahat ng nilikha. Sa kanyang mga braso, lumitaw ang mga pulang marka na parang ugat na mabilis kumalat sa ilalim ng balat. Ang kanyang laman ay naging malalim na pula, at ang kanyang mga mata ay nagbago ng kulay na parang dugo, na para bang malapit na siyang maging tunay na Darkspawn. Pinanood ito ni Lin Tian na may ngiting puno ng tahimik na pananabik. Ang iba pang goblins, kasama si Berserk Goblin, ay natigilan sa takot, nanginginig at hindi makhinga. Ramdam din ito ng mga demonic creatures at humans sa buong tribo, isang sinaunang takot mula sa panahon ng Darkspawn na pumuno sa puso ng bawat isa. Ngunit pagkatapos, ang malisyosong tinig sa isip ni Alice ay nanginig. Ikaw ba ay ginigiit sa akin? Sa sandaling iyon, muling bumalik ang katinoan ni Alice. Pinilit niyang pigilin ang korupsyong sumisira sa kanyang isip at sumigaw ng galit, akala mo mapapaniwala mo ako. Ang mga Diyos ay nasa aking panig. Mabilis na kumalat ang liwanag mula sa kanyang katawan, winasak ang kaluluwa ng Darkspawn sa espada, at tuluyang pinigil ang masamang aura. Kahit ang sinaunang demon dragon sa loob ng weapon ay yumuko. Huminga ng malalim si Alice, ang kanyang mukha ay mapatlang ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa banal na liwanag. Naiyak niyang napagtanto, tama nga, ginabayan ako ng mga Diyos. Ito ang tamang landas, Holy Envoy. Tahimik namang tumugon si Lin Tian, ang mga Diyos ay palaging sasamahan ka. Hindi na siya natakot na baka magtaksil si Alice. Matapos ang lahat ng naranasan niya, ang dugo, ang dami ng namatay, walang pag-urong. Ang tanging landas ni Alice ay pasulong, hanggang sa dulo ng banal na daan na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naalala ni Gobo ang isang mahalagang bagay at agad tumakbo sa harap ni Lin Tian. Tama, Chief, ilang araw na ang nakalipas, dumaan ang Eagle Lord. Halos nasira ang itsura niya. Ang isang pakpak niya ay bali na. Sinabi niyang hinahanap ka niya, pero wala ka, kaya umalis siya. Tumango si Goblin Slayer. Oo, tinanong namin kung ano ang nangyari, pero hindi niya sinabi. Sabi lang niya wala namang problema. Nang marinig ito, sumimangot si Lin Tian at napuno ng pag-aalala. Ako na mismo ang pupunta sa Eagle Tribe. May nangyaring mali roon. Gamit ang kanyang alaala, mabilis siyang nakarating sa Forest of Giants at hindi nagtagal ay nasa teritoryo ng Eagle Tribe. Ilang bird folk ang nagpapahinga sa labas, ngunit nang lumapit si Lin Tian, napansin niyang sugatan ang lahat. Ang ilan ay may malubhang sugat. Nang makita siya, natakot ang mga bird folk. Kalmadong sinabi niya, huwag kayong matakot. Ako si Goblin. Dahil dati na siyang bumisita sa kanilang tribo, nakilala siya ng ilan. Nang makita niya ang kanilang kalagayan, namuo ang seryosong ekspresyon ni Lin Tian. Ano ang nangyari sa inyo? Bakit napakaseryoso ng sugat ninyo, pati sa loob ng gubat na ito? At nasaan ang Lord ninyo? Hindi ba siya ang nanakit sa inyo? Tumindig ang isang babaeng bird folk, nanginginig ang tinig, ang Lord. Ang Lord ay may sakit. Siya ang asawa ng carnivorous bird Lord. Sa loob ng tent, nakahiga ang dating matapang na chieftain, nanginginig, nangangitim ang mga mata, at ang pinaka-nakakatakot, wala ang isang pakpak niya. Paano nangyari ito? Bulong ni Lin Tian, hindi makapaniwala sa nakita. Isang makapangyarihang Lord na naibaba sa ganitong estado. Tumalikod siya sa babae. Sabihin mo, ano ang nangyari? Ang tinig ng babae ay basag sa iyak. Ang Western at Northern Lords. Sila ang gumawa nito noong huling dumaan sila. Malubha nilang nasugatan ang aking asawa. Gusto niyang humingi ng tulong sa inyo, pero wala ka. Natakot siyang baka makasama kayo, kaya nagbalik siya ng mag-isa. Pagbalik niya, dumating ulit ang mga lords kasama ang kanilang tribo. Niluto nila ang kanyang pakpak at kinain ito sa harapan niya. Binugbog din nila kaming lahat.
Napuno ng galit si Lin Tian, at nagpakawala ng malakas na tinig. Bakit inatake kayo ng Western at Northern Lords? Hindi ba sila natatakot sa Great Tomb? Pinunasan ng babae ang kanyang luha at may halong pighati ang sagot, dahil minsang inirekomenda ka ng aking asawa sa Great Tomb at naging Overlord. Hindi nila ito nakalimutan at hinanggad nilang maghayganti. Pumikit si Lin Tian, ang kanyang tingin naging malamig na parang yelo, naglalabas ng aura ng kamatayan. Tahimik siyang tumugon, nauunawaan ko ang trahedyang ito. Kasalanan ko na nagdusa kayo. Maghintay kayo dito, babalik ako agad. Pagkatapos, lumabas siya ng tent, may seryoso at matatag na ekspresyon sa mukha. Matapos umalis, dinala ni Lin Tian si Ephra sa Eagle Tribe. Sa wakas, na-master na niya ang maraming healing at defensive spells. Tumingin si Lin Tian sa paligid at tinanong, kung kaya niyang pagalingin ang mga sugatang Eagle Tribe. Si Ephra ay sumagot ng may kumpiyansa, huwag mag-alala, my lord. Madali lang ayusin ang mga panlabas na sugat. High-tier magic, Healing Rain. Biglang bumuhos mula sa langit ang kapangyarihan niya na kumalat sa kalahati ng Eagle Tribe. Sa isang cast lang, unti-unting nagsimulang maghilam ang mga sugat ng mga na-injured. Habang pinapanood nila ang kanilang sarili na gumagaling, sumigaw ang mga Eagle people sa gulat at tuwa. Oh my gods! Ito ang healing magic. Ramdam ko na bumabalik ang lakas ko. Maraming salamat Goblin Lord. Dinala ni Lin Tian si Ephra sa tent ng chieftain upang alamin kung paano siya pagagalingan. Kaya niyang pagalingin ang mga sugat sa katawan, pero hindi ang sirang pakpak. Kaya, ginamit niya ang super tier spell na Star of Redemption. Unti-unti, napawi ang sakit ng chieftain. Binuksan niya ang mga mata at umupo, na nagpatulo ng luha. Nang tuwa sa kanyang asawa, nagulat si Man-Eating Eagle sa kanyang paligid. Lin Tian, anong ginagawa mo dito? Nanlilin lang ba ako? Patay na ba ako? Hindi na masakit ang mga sugat ko. Tahimik na sinabi ni Lin Tian, hindi ka patay, at hindi ito ilusyon. Dumating ako para iligtas ka. Nang makita niya ang mga kilalang mukha at marinig ang tuwa ng kanyang asawa, muling bumalik sa chieftain ng buong kamalayan. Ngunit hindi nagtagal, tumigas ang kanyang ekspresyon at pinalakas ang kamao sa galit. Naglakas loob ang mga bastos na iyon na atakehin ang aking tribo. Hindi ko matiis ang ganitong kahihiyan. Sumagot siya kay Lin Tian, kailangan kita para gawin ang isang bagay. Tahimik na tumanggaw si Lin Tian, malamig ang tingin at puno ng pagnanais na pumatay, hindi mo na kailangan pang magtanong. Iyan mismo ang plano ko. Ipagpupuno kita ng mga monsters para makamit ang iyong paghihiganti. Pero bago iyon, bibigyan kita ng isa pang bagay. Ipinakita niya ang isang level 11 magical relic, Blade's Wings. Ang pakpak ay gawa sa rin metal, matalas, magaan, ngunit napakatibay. Sa tulong ng dwarven enchantments, makakamit ng wearer ang sobrang bilis. Nang makita ito ng Eagle Chief, agad niyang napansin ang napakataas na halaga at kapangyarihan ng relic. Sinubukan ng chieftain na tumanggi, Lin Tian, hindi ko ito matanggap. Napakahalaga nito. Ngunit umiling si Lin Tian, sino pa ang mas kailangan ng pakpak kundi ikaw? Kung hindi ka makakalipad, paano ka makakagawa ng paghihiganti? Napatahimik ang chieftain at kalaunan ay tumanggo, tinatanggap ang regalo. Tumayo si Lin Tian sa likod niya at dahan daw ang sinabi, bago natin mailagay ang pakpak, ang isa mo pang pakpak ay kailangang masira. Kumatok ng ngipin ang Eagle Chief at sumagot, gawin mo. Bago pa man niya matapos ang salita, mabilis na pinutol ni Lin Tian ang natitirang pakpak gamit ang kanyang espada. Isang alon ng matinding sakit ang damaloy sa katawan ng chief. Ang kanyang sigaw ay umalingaw sa buong Eagle Tribe. Matapos ang proseso, agad na lumipad ang Eagle Chief sa kalangitan. Sa unang pitik ng kanyang bagong pakpak, naglaho siya sa mata ng lahat, damaloy sa giant forest na parang isang hangin. Ang pakpak ay bahagyang kumikislap sa mahiwagang liwanag. Habang dumadaan sa malalaking puno, ang isang puno ay nabiyak at bumagsak na may malakas na dagandong. Ipinalawig niya ang kanyang napakalaking pakpak, halos 10 metro ang lapad. Bawat balahibo ay parang matalim na kutsilyo. Lin Tian, ang mga pakpak na ito ay kamangha-mangha. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ka, sigaw ng Eagle Chief habang paikot-ikot sa kalangitan. Tahimik na sumagot si Lin Tian, walang anuman. Hindi ito mahalaga. Ngayon, maghanda ka. Sabik na akong maranasan ang kasiyahan sa paghihiganti. Nagngangalit na tumingin ang Eagle Chief sa abot tanaw, ang apoy ng paghihiganti ay nagliliyab sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, bumalik si Lin Tian upang ipagbigay alam sa tribo na maghanda para sa digmaan.
Kasabay nito, sinubukan niya ang ilang magical tools na nakuha niya, ayaw niyang mapahiya sa hindi pagkakaalam ng kanilang gamit. Sa Western Lakes region ng Great Tomb, sagana ang lugar sa natural resources, lalo na tubig, ilog, at mga lawa. Sa ilalim ng tahimik na tubig, nagkukubli ang maraming malalakas at nakakatakot na aquatic monsters. Sa sandaling iyon, isang low-level monster, isang big-eyed dragonfly, ang sumisid at inilatag ang itlog sa ibabaw ng lawa. Agad, isang palad na may balat sa pagitan ng mga daliri ang sumulpat mula sa ilalim, at hinawakan ang buntot ng dragonfly. Ang nilalang sa harap nila ay kabilang sa ruler ng Western Lakes, isang miyembro ng Water God Tribe. Humanoid ang anyo, ngunit may katawan ng isda, at kumikilos ito ng napakabilis sa ilalim ng tubig. Ipinaliwanag ng Eagle Chief mula sa isang malaking bato sa gilid ng bundok, season ngayon ng egg-laying ng big-eyed dragonflies. Gustong-gusto ng mga aquatic monsters ang kanilang itlog. Huwag kayong magpaloko sa kalmadong tubig. Maraming halimaw ang nagtatago sa ilalim nito. Nasa likod ni Lintia ng kanyang grupo, isang hukbo ng goblins, at ang Elf Queen. Napansing naguguluhan si Berserk Goblin. Laban sa ilalim ng tubig, pero hindi ako marunong lumangoy. Ngumisi si Lintian, na may madilim na ekspresyon. Maganda. Sa ganitong paraan, makakabuo tayo ng tribo ng goblins na may kakayahang lumangoy. Ang mga water monsters na ito ay magiging mahusay na breeding stock. Pero paano natin sila huhubugan palabas? Nagpakita ng kawalang malay ang Elf Queen. Nasa ilalim sila. Alam nila kung ilan tayo. Hindi sila manggahas na lumabas. Bahagyang ngumisi si Lintian. Hindi ako naniniwala na tanging water monsters lang ang nakatira sa lawa na umaabot ng maraming milya. Agad niyang inactivate ang kanyang summoning skill. Sa pamamagitan nito, makokontrol niya ang bawat halimaw sa lawa, at maipapamaneho ang anumang nilalang na walang mataas na intelihensya. Tahimik na pinanood ng lahat ang lawa. Lumipas ang oras, ngunit nanatiling kalmado at payapa ang tubig. Hanggang sa biglang may sumulpat na malinaw na pulang dugo mula sa ilalim ng lawa. Unti-unti, dumami ang dugo sa paligid ng lawa, hanggang halos maging isang dagat ng dugo. Hindi nagtagal, sumabog mula sa lawa ang daan-daang water monsters. Bawat isa ay halatang natakot at nagpanik, karamihan ay may mga sugat na dumudugo. Nagulat ang mga halimaw at nagalit. Nang makita nila ako, sinugod nila ako. Pinatay ko ang marami sa kanila, pero hindi pa rin sila huminto. Patuloy pa rin ang habol nila. Isang low-level monsters lang. Nahulog ako sa tiyan ng isang malaking isdang halimaw sa ilalim ng lawa. Kung hindi ako nakalabas sa pamamagitan ng butas sa balat nito, patay na ako ngayon. Sa sandaling iyon, tumalon mula sa tubig ang Water Monster Lord. Ang buong katawan nito ay puno ng matitigas na kalamnan, at ang mukha ay mukhang isda na punong-puno ng galit. Pagkapasok sa lupa, nag-shift ito sa semi-human form, nakatayo sa dalawang paa. Sa kamay nito, casual nitong dala ang isang higanting crocodile behemoth. Napakadilim ng ekspresyon ng Water Monster Lord. Pinalakas nito ang hawak, at sa isang crack, nadurog ang grade 7 monster sa mismong sandali. Ipinakita ang stats ng Water Monster Lord, level 90, HP 2,700, Strength 880, Defense 740, Total Combat Power 430. Malamig na sinabi ng Man-Eating Eagle, hindi ko inaasahan na ganito kakatalino. Biglang napako ang Water Monster Lord sa lugar nang makita kung sino ang humarap sa kanya. Natawa ito ng may pang-iinsulto. Haha, ito ba ang maliit na sisiw na wala ang balahibo ilang araw na ang nakaraan? Ngayon, lumaki na ang mga balahibo mo at may dala ka pang mga kaibigan. Lumipat ang kanyang tingin sa mga goblins sa likod ng grupo, at mas lalo pang lumalim ang pagmamataas. Magaling, tinawag ninyo ang inyong reinforcements. Pero bakit kakaiba ang inyong mga mata? Nagdala kayo ng mga walang kwentang goblins para patayin ako. Biglang lumingon ang Water Monster Lord sa lugar na itinuro ng kanyang alagad. Sa lugar kung nasaan sila Alice at Elf Mother, napuno ang mga mata ng Water Monster Lord ng pagnanasa at gutom. Tila naka-jackpot tayo ngayong araw. Dakpin ang mga babaeng iyon. Pagkatapos niyang magsalita, nagwala ang lahat ng water monsters at sinugod ang grupo ni Lintian. Ngunit, simpleng naglabas ng umalingaw na ungol si Lintian. Ang shockwave ay lumabas at tumama sa mga halimaw. Damyugo ang kanilang mga tainga at ilong. Nawalan sila ng malay at bumagsak sa tabing lawa.
Tahimik na utos ni Lin Tian, patayin ang mga lalaki para sa grilled fish. Iwan ang mga babae. Agad na umatake ang mga goblin ng sabay-sabay. Hinampas ni Gubudi ang kanyang weapon. Bawat palo ay tumagos sa dibdib ng halimaw, na nag-iiwan ng butas na kasing laki ng kamao. Di rin nagpahuli si Berserk Goblin na ang bawat palo ay sapat na para hatiin ang isang water monster sa gitna ng walang kahirap-hirap. Sumugod din ang Elf Queen, at ang kanyang matatalim na arrows ay tumagos sa noo ng mga water monsters, nagbukas ng pintuan para sa isang brutal na massacre. Habang sinugod ni Lin Tian ang mga water monsters at pinamunuan ang goblins sa isang brutal na massacre, paano kaya nila haharapin ang water monster lord na may level 90? Mag-like at mag-subscribe para makita ang bawat galaw sa Epic Showdown.